Hello sa mga Nostronatics worldwide, sa mga abangers. Maraming salamat sa inyo sa suporta. So, ngayon, we have a new journey, no? Abangan nyo kami dyan sa Dubai. Cross finger, sana matuloy kami. And soon, sa Japan naman. Ang aga ko nagising ngayon kasi talagang, alam mo, sobrang nakakadurog ng puso na parang ang lungkot-lungkot yung paghihiwalayan ng Katniel. So, imaginein mo, 11 years po sila. Naging parte na sila ng buhay nating mga Pilipino, especially sa mga naging kasabayan nila. Kasi tayo mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa teleserye at isa ako dyan. I'm a fan with the Katniel sa mga teleserye nila, sa mga love stories nila. And ang dami kasi talagang nagtatag sa akin. Nagtatanong, Miss J, ano ba talaga nangyari sa hiwalayan nila? Kasi nagkaroon ka ng predictions before na merong strong couple na maghihiwalay. Ngayon, titingnan natin, no, let's gonna ask the cards kung ano ba talaga ang dahilan, kung meron ba talagang third party, kung bakit umabot sila sa hiwalayan. So, medyo nai-excite ako na nalulungkot. I'm praying na magkakabalikan sila kasi 11 years, Diyos ko, ang hirap ipundar ng ganyang relasyon. So, minsan nga sabi ko nga sa partner ko, Katniel nga naghiwalay, tayo pa kaya? So, well, anyways, susubukan natin kung may mga revelations ba na ipapakita ang mga baraha. O yung mga supporters ni Katniel dyan, talagang alam ko nagdadasal kayo na talagang isa lang itong panaginip, no? Kasi ulitin ko, I'm a fan din with the Katniel. And nung last night nga, meron akong friend na kamukha ni Daniel Padilla. So, nag-video call kami, nag-aasaran kami, yun. So, titignan natin ngayon. Ano ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalayan? Madami din kasi mga readers ngayon, yung mga tarot card readers, yan. So, pinipm din nila ako, Uy, Miss J, tingnan mo naman kung ano pa talaga ang mangyayari sa kanila, kung sino ba talaga ang may sala. Yan. Kung sino ba talaga ang nagkamali. Yan. So, titingnan natin. Ayan. So, gusto ko munang batiin yung mga taga-Dubai dyan, mga taga-Japan. Ayan. Malapit na po tayong magkita-kita. Ayan. Eto na po at bubuksan ko na kung ano ang sasabihin ng mga baraha. Okay, so malinaw na pinapakita sa mga baraha, no? There is a queen right here na Queen of Wands. So, maaring si Catherine to, si Kat, ayan. So, nakikita ko naman talaga na mabait talaga ang personality niya because of the flower. Pero kung mapapansin mo, may dark cat
dyan sa pinapakita. So, ang unang-una is merong tinatawag na jealousy or pagsiselos regarding with the relationship. Well, si Daniel naman sa nakikita ko talaga, may mga pangako talaga siya, no? Kung mapapansin mo, ibibigay ang mundo. Yung parang madami siyang mga pangako kay Kat. So makikita mo dito. So, nagsimula ito sa mga travels, ganyan-ganyan. Pero kung mapapansin nyo dito, meron ding pagmamakaawa or pagkulong. So, isa sa mga reason kung bakit umabot sila sa ganitong sitwasyon is na fed up. So, merong paghihigpit, yan. So, ito ay umabot sa yung parang nasakal ang isa sa kanila. Yan. So, natural naman sa isang relasyon talaga na merong pagsiselos, no? Pero sa personality siguro ni Daniel, ito ang tinatawag na pagkakaroon ng overprotections, no? So dito, nakikita ko naman na may pagsuyo talagang magaganap, no, sa relasyon nila. So, and dito makikita ninyo ay king. So, I can say na si Daniel to at saka nakuha kasi ang cups. So, ang taas ng chances na maaayos ang kanilang relasyon. Pero ayan, pinapakita nga dito, isa sa mga dahilan talaga is nagkasawaan po. Yan, so may mga bagay na hindi naman dapat pag-awayan paulit-ulit. Yan, so well, sa amin din, no, ako din nagkaroon naman ako ng iba't ibang partners in life, relationship. Hindi mo talaga maiiwasan na magkaroon ng mga petty quarrels, no? Pag hindi nyo kasi aagapan yung mga bagay na maliliit na bagay na pinag-aawayan ng paulit-ulit, lalaki kasi at lalaki na hindi nyo napapansin na nagkakasakitan kayo, maaring verbally or yung emotional damage. So dito, malinis pa dito sa first set of the cards. Wala pang third party involvement na pinapakita. Pero it's very clear na yun nga, merong paghihigpit, nasakal, yun, tsaka malinaw na pinakita sa barahan na may pagsusuyo talaga magaganap. So far, malinis pa. Wala pang third party involvement. Okay. So, dumaan din isa sa kanila ng anxiety, stress, yan. I can say na isa sa kanila ay hindi nakakatulog na maayos. Okay. Pagmamakaawa. So, andito talaga yung meron talagang pleading, no, na pakikipag-usap or pag-uusap na pagmamakaawa. Okay, pag-iisip, pagdadalawang isip. So, andito na yung point na, okay. Okay.
So, sa pinakita sa akin dito, isa sa kanila ay nag-suffer ng stress and anxiety na hindi na nakakatulog na maayos. So, andito yung paulit-ulit na pagsusuyo or pakikipagsuyuan ng isa sa kanila. Kasi nga, parang nandoon na yung point na ah, parang na-fed up. Parang talagang, alam mo yung nauupos na ako, yung parang binigay ko na lahat, pero bakit di pa rin sapat? Something like that. So, andito may pinakita, yes, meron talagang pinakita dito na may involvement na nagkagusto sa iba, or let us say, na-attract sa iba. Yan. So, ang una-unang nawala dito is yung trust. So, nagkaroon na pala sila ng parang hindi magandang pagkakaunawaan because of this one. Yan. So, maaring may mga nahuling text messages o kaya kasi ang malinaw kasi dito na pinakita, it's like attraction of the other. So, I can say right here, since na merong lalaki dito, so I can say talaga na may pinagsilosan si Kat regarding dito. It's because of my attraction with the other. Yan. So, dito, I can also see na parang dumaan talaga sa depression or let us say anxiety si Kat, no? Kasi dito ay this is not good condition. Yan. Even naman si Daniel na nakikita ko din is both of them is nagsasuffer sila ng stress and anxiety. Yan. So, mahirap kasi talaga sa mundo ng showbiz, no? Bawat galaw is babantayan nyo. So, sa pinapakita talaga ng cards, meron naman talagang pagsusuyo. So, sa bawat tampo, sa bawat is like sinusuyo talaga siya ng guy or si Daniel. Ayan. So, pagdadalawang isip, dumating na talaga sila sa point na parang hanggang dito na lang talaga. So, dito, nagulat ako kasi may issue din na pregnancy. Yan. So, hindi pa clear sa baraha kung ito ba ay kay Kat or sa iba. Yan. So, titingnan natin. And eto, talagang gumagawa pa rin ng paraan si Daniel, yan, na maayos ang lahat, no? So, dito, titingnan natin. So, again, guys, malinaw na pinakita sa baraha is merong attraction with the other. So, nasira. May part, a little part of the relationship na nasira regarding with the trust. No? Yun bang parang, ano pa bang kulang, ganyan. Pero sa malinaw na pinakita sa baraha talaga, nagsawa or let us say pero malinaw talagang pinakita sa baraha, nagkasawaan po sila, na fed up, yung parang nagiging toxic yung relationship. Pero wala namang pinakita dito sa cards na may physical na sakitan, no. It's more about talagang nagkaroon ng lack of communication, maaari. Yan. Okay, so may mga pag-iyak na talaga. So, I can see talaga na hindi lang to ngayon ang pinagdaanan. So, naulit na pala ito.
malinaw na pinapakita sa barahan na may laging umiiyak sa kanila. Yan, tapos ang isa ay hindi nagsasawang suyuin. So, ang pinakita dito may nasaktan, talagang todo, feeling na traidor. Yan. Okay. Okay, so magandang balita guys. Ang pinakita ng baraha ay maaaring magkabalikan. Magkakabalikan po ang dalawa. Ayan, magkakabalikan po talaga ang dalawa, no? Sa pinapakita ng baraha ay ito ang tinatawag. Ang naging issue din kasi dito ay isa sa maging issue is yung maaring pagpapakasal or yung having a baby. Yan sa pinakita ng baraha. So, na-pressure ang bawat isa. And dito sa pinapakita is maaring magkakaayos. Yan, yung dalawang parties or relationship is here. Magandang balita ito at sila po talaga ay magkakaroon ng magandang pamilya. Yan. So, malinaw naman na pinapakita sa baraha na yes, nagkaroon ng selosang naganap. Yan. So, kung mapapansin mo, may babaeng na involved dito. Yan. So, may lihim na nabunyag. Yan. And I can say right here na hindi naman naging issue ang financial aspect sa both of them or hindi naging issue ang pera sa kanila. So, dito sa pinapakita sa akin ay malinaw na susuyuin siya ni Daniel, no? And magandang balita, meron pong pinapakita ang baraha na maaaring magkakabalikan po ang dalawa. Ayan, sa mga fans ng Katniel, ayan, so, tinignan ko po sa aking mga baraha, ang taas ng chances na magkakabalikan po sila. Well, sa ating mga talaga, no, natural na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. We deserve to be loved and to love. So, ang pinaka-key kasi sa isang relasyon is that pangalagaan ang tiwala. Sa akin kasi, meron akong partners, so hindi lang isa po. Hindi po ako naglihim sa kanila. Every time po na papasok ako sa isang relasyon, talagang open ako, lagi kong sinasabi sa partners ko na ayoko maglihim sa inyo, ayoko maglihim. It's because of ayoko din gawin nyo sa akin yan. So, may mga bagay na talagang sinasabi ko sa kanila. For example, pag may sumusubok na for example, sa akin kasi based on my experience dumating na rin ako sa point na yes, I do have a partners. And meron ding hindi mo talaga maiiwasan na may ma-attract sa'yo. So, sinasabi ko talaga na I have partners. Yes, partners po, hindi lang po isa. And open po ako sa public niyan. So, sinasabi ko, kasi parang lang yan kailangan mo sabihin ang mga dala mo. Para ka lang magta-travel na you have to tell them kung ano ang nasa laman ng bag mo, kung ano ang dala-dala mo, para hindi nakalkalin ng nino man or ng sino man yung buhay mo. Kasi ganyan ako, pag once na may na-attract sa akin na sinasabi ko, I have partners, I have kids, ganyan-ganyan. So, kung na-attract ka sa akin, thank you so much, pero I'm happy with my life now. Hindi pa rin talaga maiiwasan sa amin. Kasi kami ng partners ko, we are 6 years na And the other one is 14 years, 15 years na pala. Yan, so, nasa barko siya ngayon yan. So, siya ay talagang supportive sa akin. They are close to each other. Yan. So, mapapayo ko talaga, pag once na nafe-feel natin na
nawawalan tayo ng kilig factor sa mga partners natin or sa partner natin. Kailangan talagang gumawa tayo ng paraan. Huwag nating hayaang mawala ang time natin sa mga partners natin. At saka simpleng pagpapakilig sa kanila, malaking bagay yon. Kasi ang relationship kasi is obligation. Obligation yan. Even the marriage is obligations po yan. Pag may partners tayo, obligasyon nating isatisfy sila. Yan. So, ako nga kahit pagod ako, so pag naglalambing yung partner ko, go ako kasi para hindi siya maghanap ng iba. Yan. Kaya nga ako nandito para ibigay yung needs niya. Needs of love, basically the material thing. Kasi lagi ko nga sinasabi sa partner ko na kahit pagod ako, I have needs, no? Yung simpleng lambing, simpleng yakap mo sa gabi, simpleng halik mo is malaking bagay sa akin yan. Iba kasi yung alam nyo yung pagising mo sa umaga at may lambing yung partner mo. Iba yon. Talagang mawawala lahat ng pagod mo. So, sa mga makakapanood nito, hindi lang naman to kay Katniel, lahat naman tayo talaga. Ito ay natural na relasyon lang. Natural na relasyon lang. Kaya lang, naging highlight sila because they are celebrities, no? So, ang mapapayo ko talaga sa mga nagmamahalan dyan, lagi nating i-check yung mga partners natin. Kasi kahit gaano man katibay ang pundasyon natin, pag yan ay pinasok ng anay, talagang mawawasak at mawawasak yan. So, ang semento nga pag nababasa ng tubig, sa pagdaan ng panahon, nagka-crack yan. So, kailangan nating i-check yung mga partners natin. So, simpleng pagkamusta, ganyan-ganyan. At saka, isa sa mga tips din na mapapayo ko para magtagal ang relasyon. Pag mainit yung partner nyo, huwag niyong sabayan. Hayaan nyo magtupak. Yan. So, kasi ganun kami ng partner ko. Ang pasalamat ko din sa partner ko is that sa 6 years namin, never ako nakatikim ng mura sa kanya. Never ako minura. Never din siya never niya ako sinaktan. As like, hindi ako sinampal, sinabunutan, no. It's like pag nag-aaway kami, silent war lang talaga, as in sobrang tahimik. So, kung sino ang unang papansin, kung sinong unang maghahanda ng pagkain, yun po ay talo. So, ako kasi, hindi ko rin siya matiis. Yan, pag hindi na kami nag-iimikan, hindi ko siya matiis talagang pinag-prepare pa rin ako ng food. Pag once na pinaghandaan ko siya ng food, alam na, bati na kami. Tapos yun, pag matulog na kami, tabi na kami ulit. So, I'm very happy to see in the cards na may chance magkakabalikan ang dalawa. Well, ang mga Pinoy kasi hindi talaga natin maiiwasan na sobrang daming judgmental sa Filipino countries. Wait lang. Karamihan kasi sa mga Pilipino ay talagang napaka-judgmental, no? Isa din yan sa mga nakakapagdagdag factor sa kanila kung bakit nagiging toxic yung environment nila. Well, di nila maiiwasan kasi celebrity sila. Ewan ko ba sa mga Pilipino, hindi naman lahat pero talagang sa Pilipinas ka lang talaga makakakita na kung sino pa yung walang-wala, sino pa yung mga tsaka, sino pa yung sila pa yung malakas mambash, sila pa yung malakas toxic ng ibang tao. Well, for me, no, uulitin ko, spread the love, peace, and, kailangan lang nating hayaan nilang ayusin ang problema nila. Yan. So, maraming salamat sa mga Nostranatics worldwide.